Minsan, dumarating tayo sa punto ng buhay kung saan tila nagiging paulit-ulit na lamang ang bawat araw. Ang dating makulay na mundo ay nagiging mapusyaw, at ang mga bagay na minsan nating pinapangarap ay nagiging karaniwang bahagi na lamang ng ating araw-araw. Lahat ng tagumpay, kayamanan, at kasikatan ay tila nawawalan ng halaga. Ngunit paano kung biglang dumating ang isang tao na magpapabago ng lahat? Isang tao na muling magpapaalala sa iyo kung paano ang maging masaya, magbibigay ng bagong sigla sa puso mo, at magpapaalala kung bakit ka nabubuhay. Ngunit paano kung ang magiging pinakamalaking balakid sa kaligayahan mo ay ang taong itinuring mong pinakamatalik na kaibigan? Lalaban ka pa ba para sa sarili mong kaligayahan, o pipiliin mong isakripisyo ito para sa iba? Magandang araw po, mga ka-rated stories. Samahan niyo po ako sa isa na namang kwento na puno ng kilig, aral, at inspirasyon, dito lamang sa Rated Stories. Matapos ang tila napakahabang araw, nanatiling nakaupo si Miguel Lacsamana sa kanyang executive chair. Katatapos lamang ng isang mahaba at nakakapagod na conference kasama ang mga business colleagues niya. Ramdam niya ang bigat ng bawat minutong lumilipas, tila ba ang bawat sandali ay nagdadala ng mas matinding pagkabagot at kalungkutan. Ayaw pa niyang umuwi sa kanyang malapalasyong bahay, isang lugar na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon nagiging paalala lamang ng kanyang pag-iisa. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang tanawin mula sa bintana ng kanyang opisina. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa dilim ng gabi, ngunit para kay Miguel, ito'y walang saysay. Ilang araw na siyang ganito, walang ganang magpatuloy, wala nang interes sa mga bagay na dati nagpapasaya sa kanya. Ang mga conference, business dealings, at pati na rin ang mga magagarbong party na dati inaabangan niya ay tila nawalan na ng kulay. Pati ang mga babaeng nakakasalamuhan niya, na dati nagdadala ng excitement sa kanyang buhay, ay ayaw na rin niyang makita. Siguro kailangan ko lang maglakad-lakad, bulong niya sa sarili. Ngunit saan? Sawa na siya sa kahabaan ng Ayala Avenue, kung saan puro nagtataasang gusali lamang ang makikita. Wala na bang ibang lugar na maaaring magbigay sa kanya ng bagong inspirasyon? Habang malalim ang kanyang iniisip, napatingin siya sa tapat ng conference room. Nakabukas ang pinto nito. Sa unay akala niya ay namamalik mata lamang siya, ngunit sigurado siyang may dumaan na babae. Sino kaya iyon? Sa ganitong oras ng gabi, imposible namang may ibang tao pa sa opisina maliban sa kanya at sa security guard na nasa labas. Dahil sa kuryosidad, tumayo siya at sumilip sa hallway. Hindi siya nagkamali, may ibang tao nga roon, isang babae na nakauniporme ng kumpanya. Sigurado siyang empleyada niya ito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa pumasok ito sa coffee room. Si Sheena Javier, isang empleyada sa kumpanyang iyon, ay pumasok sa coffee room upang magtimpla ng kape. Pagod na pagod siya mula sa maghapong pagtatrabaho, ngunit kailangan niyang tapusin ang report na ipinapagawa sa kanya ni Ginoo Aguilar. Habang abala siya sa pagtitimpla ng kape, narinig niya ang isang malalim na boses mula sa likuran niya. "Sino ka?" tanong ng lalaki. Sa gulat, nabitawan niya ang hawak na mug na may mainit na tubig. Mabilis ang naging kilos ng lalaki at nahatak siya nito palayo bago pa man mapaso ang kanyang binti. "Bakit mo binitiwan ang mug?" tanong nito, may halong pag-aalala sa boses. "Pasensya na po, sir. Nagulat lang ako sa inyo," sagot niya habang pilit na pinapakalma ang kaba sa kanyang dibdib. "Sir Lacsamana, hindi ko po alam na nandito pa kayo." Tila nagulat din si Miguel sa sagot ng babae. "Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras ng gabi?" tanong niya habang tumingin sa wall clock. "Mag-aalas 11 na pala ng gabi. Tinatapos ko lang po ang report na pinapagawa ni Ginoo Aguilar. Kailangan daw po ito para sa meeting ninyo bukas, sir," sagot ni Sheena, halatang nahihiya. Napatingin si Miguel sa babae. Sa gitna ng pagod at pagkabagot, napansin niya ang dedikasyon at kasimpelhan nito. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may kakaibang init na bumalot sa kanyang puso. Sino ba ang babaeng ito? At bakit tila nagkaroon ng liwanag ang madilim niyang gabi dahil lang sa presensya nito? Hindi ko alam na nagpalit na pala ng sekretarya si Ginoo Aguilar.
Kailan pa nangyari iyon? Tanong ni Mikael, halatang nagtataka. Kilala niya ng personal ang dating sekretarya kaya't nagulat siya sa balita. Ah, hindi pa naman ho, sir, sagot ng babae na may bahagyang kaba sa boses. Nakalive lang po si Ginang Herminia, at ako po ang reliever niya. Isa po ako sa mga junior secretary mula sa pool section. Napangiti si Mikael sa sagot nito. Ah, oo nga pala. Ako ang nagpanukala na magkaroon ng section na iyon para hindi naabala ang trabaho kapag may absent na empleyado. Mukhang naging epektibo naman, hindi ba? Oo nga po, sir. Napakaganda po ng ideya nyo lalo na sa ganitong panahon na uso ang trangkaso. Maraming empleyado ang nagkakasakit kaya't malaking tulong po ito. Napakagatlabi ang babae, bahagyang napahiya sa pagiging madaldal niya. Hindi niya napigil ang magpaliwanag ng mahaba sa harap ng kanilang boss. Ngumiti si Mikael, na tila naaliw sa pagiging prangka ng babae. Ilang taon ka na ba sa kumpanya? Tanong nito. 1.5 taon pa lang po, sir, sagot niya ng magalang. Matagal-tagal na rin pala. Pero bakit parang ngayon lang kita nakita? Tanong ni Mikael, halatang curious. Bahagyang namula ang babae. Kasi po, sir, hindi naman po kayo napapansin sa mga empleyado nyo. Para bang wala kayong nakikita kahit isa sa amin. Napahinto siya, napagtanto ang sinabi. Nako, sir, pasensya na po. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi naman po kasi kayo palabati. Siyempre po, natural lang iyon kasi napaka-busy nyo. Napangiti si Mikael, tila ba naaliw sa pagiging totoo ng babae. Alam ng lahat na estrikto siya bilang boss. Hindi niya ugali ang makipag-usap o magbigay ng pansin sa mga ordinaryong empleyado. Para sa kanya, ang bawat segundo ay mahalaga at hindi dapat nasasayang. Anong pangalan mo? Tanong nito bigla. Celia Jimenez, sir, sagot niya, halatang nahihiya. Matagal ka pa ba sa ginagawa mo? Tanong nito habang tinitingnan ang relo. Malapit na po akong matapos, sir, sagot niya. Sige, sabi ni Mikael. Pagkatapos mo, pumunta ka sa opisina ko. May sasabihin ako sa'yo. Agad siyang umiling. At huwag kang mag-alala, hindi kita pinagagalitan. Gusto ko lang tapusin mo ang ginagawa mo at puntahan mo ako para sabay na tayong umalis dito. Ihahatid kita sa bahay mo. Nagulat si Celia sa sinabi nito. Sir, tanong niya, hindi makapaniwala. May asawa ka na ba o boyfriend na susando sa'yo ngayon? Tanong ni Mikael, diretso ang tingin sa kanya. Single pa po ako, sir, at wala pa pong boyfriend, sagot ni Celia, halatang nahihiya. Ang mga magulang mo, istrikto ba sila? Tanong nito muli. Ulila na po ako, sir. Ako na lang mag-isa sa buhay, sagot niya nang may bahagyang lungkot. Kung ganoon, walang magagalit sakaling ihatid kita sa bahay mo, sabi ni Mikael, na tila ba hindi na naghihintay ng pagtutol mula sa kanya. Tapusin mo na ang ginagawa mo para makaalis na tayo rito. Walang salitang iniwan siya nito. Makalipas ang ilang minuto, nasa tapat na si Celia ng private office ni Mikael. Dahan-dahan siyang pumasok, hindi sigurado kung seryoso ito sa sinabi kanina. Naabutan niya si Mikael na nakatanaw sa labas ng malaking glass window. Ang itsura nito ay tila ba nag-iisip ng malalim. Excuse me, sir. Tapos na po ako sa ginagawa ko, sabi niya ng mahina, halos pabulong. Bumaling si Mikael paarap sa kanya. Bigla siyang napipi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na paghanga sa pisikal na anyo nito. Talagang napakagwapo mo, Mikael, bulong niya sa isip. Napansin niyang kalas na ang kurbata nito, nakasabit lamang sa leeg. Ang mga manggas ng polo nito ay nakatupi, ngunit kahit sa ganitong casual na ayos, hindi nabawasan ang lakas ng karisma nito. Ang bawat kilos nito ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. Are you ready to leave? Tanong ni Mikael, direkta ngunit magalang. Yes, sir, sagot ni Celia, bagamat may halong kaba. Let's go, sabi nito. Kinuha ni Mikael ang kanyang attaché case at tailor coat bago siya ay nalalayan palabas. Hindi makapaniwala si Celia sa nangyayari. Asiwang-asiwa man, wala siyang nagawa kundi sumunod. Habang nasa kotse, nagtanong si Mikael.
Industrial engineering ang natapos mong kurso, hindi ba? Bakit secretary ang trabaho mo sa kumpanya ko? Ang totoo po, sir, marami na rin akong inaplayan na trabaho bago ako napunta rito. Pero karamihan po sa mga iyon, puro lalaki ang tinatanggap. Napangiti siya habang naalala ang mga hirap na pinagdaanan niya noon. Marami na pong naubos na sweles ng sapatos ko sa pag-a-apply. Tumango si Mikael, halatang interesado. Actually, hindi nakakagulat na nahirapan ka. Sa bansa natin, marami pa rin ang naniniwala na mas superior ang lalaki kaysa babae, lalo na sa mga trabahong gaya ng gusto mong pasukin. Pero bihira ang babaeng tulad mo na pumipili ng kursong madalas ay para sa lalaki. Yes, sir, bihira nga po noon, pero hindi ibig sabihin na hindi rin namin kayang mag-perform gaya ng mga lalaki, sagot ni Celia, puno ng determinasyon. Napangiti si Mikael. Tama ka dyan. At mukhang marami ka pang kayang patunayan. Quit the hoe, and po. Naiilang ako, sabi ni Mikael, habang bakas sa mukha nito ang mas lalong pag-usisa sa kanilang pinag-uusapan. Ang tono nito ay hindi naman galit, ngunit may halong utos na mahirap tanggihan. If given the chance, do you think you can handle the job of an industrial engineer? Tanong nito, diretso ang tingin sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Celia sa sagot. Ayokong isipin mo, sir, na nagyayabang ako, but I don't only think I can handle it. I'm very sure and confident that I really can. Ang boses niya ay puno ng determinasyon, na parabang sa pagkakataong iyon, nais niyang patunayan ang sarili. Napangiti si Mikael, at bahagyang natawa. So, paano ka nga nakapasok sa kumpanya ko samantalang wala ka naman palang kaalaman sa sekretarya job? Tanong nito, halatang nasa sabik marinig ang sagot. Meron din, sir, sagot ni Celia, na tila ba handang-handa sa tanong na iyon. After a few months of being turned down, nagpa siya akong kumuha ng secretarial course. Nang makapagtapos ako, tamang-tama naman na may opening sa kumpanya nyo kaya nag-apply ako kaagad at natanggap naman. Tumango si Mikael, tila ba impressed sa kanyang determinasyon. Pero paano ang pangarap mo na maging isang industrial engineer? Isinuko mo na ba? Tanong nito, na may halong seryosong tono. Hindi napigilan ni Celia ang maikling tawa. No, sir. I'm just putting it aside temporarily. Kailangan ko munang magtrabaho ng kahit ano kung hindi, wala akong makakain at ikabubuhay, sagot niya, may bahagyang biro sa tono. So, wala ka palang balak magtagal sa kumpanya ko. That's not very loyal of you, biro ni Mikael, ngunit may halong tukso ang mga salita nito. Napawi ang ngiti sa mga labi ni Celia. Biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. I'm sorry, sir, sagot niya ng mahinahon ngunit may diin. Nagiging matapat lang naman ako sa inyo. Sinisiguro ko naman na habang nasa kumpanya nyo ako nagtatrabaho, naroon ang loyalty ko. Paano ko mapapatunayan iyon? Tanong ni Mikael, na tila ba sinusubok siya. Sa performance ko, sir, sagot ni Celia, hindi nagpatinag. Doon mo ako subukan dahil so far, kahit kunin mo ang file record ko, magandang rating ng supervisor ko sa akin. Really? Tanong ni Mikael, na tila ba nagugustuhan ang sagot niya. Natutokso yata akong gawin yan bukas na bukas din, dagdag pa nito, ngunit may halong biro. At huwag kang mag-alala, sir. I will still do my very best in the future, pangako ni Celia, na may kasamang tiwala sa sarili. I believe you, Miss Javier, sabi ni Mikael, na may kasamang ngiti. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Celia na unti-unti na siyang nakaka-relax mula sa tila ba ilang segundong interrogation na ginawa ng kanyang boss. Ngunit kahit na, hindi niya mapigilan ang inis sa sarili. Napansin niyang sumobra na naman ang kanyang pagiging madaldal. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Michael habang pauwi siya matapos ihatid si Sheena. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng mga alaala ng masiglang reaksyon ni Sheena, ang kanyang mga ngiti, ang pagdepensa nito sa sarili ng tila kunwari ipagdudahan niya ang loyalty nito, at ang walang mintis na pagsingit ng salitang, "Sir," sa bawat katagang binibitawan, kahit hindi naman kinakailangan. Sa bawat sandali ng pag-iisip, tila ba nanambalik ang sigla ni Michael.
Napagtanto niyang masaya siya, isang kasiyahang bihira niyang maramdaman sa mga nakaraang araw. Kung hindi lang sana gabing-gabi na, hindi ko tatanggihan ang imbitasyon niyang pumasok muna sa bahay niya. Masarap siyang kausap, talagang nakakatuwa, bulong niya sa sarili habang pinapagana ang makina ng kanyang sasakyan. Habang binabagtas ang daan pauwi, paulit-ulit niyang binabalikan sa isipan ang mga napag-usapan nila ni Sheena. Hindi niya namalaya na narating na pala nila ang labas ng kanyang mansyon. Tahimik na naghihintay si Roming, ang kanyang driver, na buksan ng security guard ang gate. Ngunit ang kanyang masayang ekspresyon ay napalitan ng kunot sa noo nang mapansin ang isang kotseng nakaparada sa tapat ng mansyon. "Sir, kotse yun ni Senador Orita Amihan." Dumating na pala siya, ani Roming, na parang hindi alintana ang bigat ng sitwasyon. "Mukha nga," malamig na tugon ni Michael. "Sige, sa garahe mo na ituloy itong kotse pagkatapos kong bumaba. Hindi ko na ba ihahatid sa bahay niya si Senador Orita Amihan mamaya?" tanong muli ni Roming. "Hayaan mo siyang umuwing mag-isa. Dala naman niya ang kotse niya, ikaw na ang magbaba ng mga gamit ko. Idiretso mo sa kwarto ko." Si Amihan ay asawa ni Nelson, ang kanyang matalik na kaibigan. Dati-rati masaya ang pagsasama ng dalawa, tila ba walang katapusan ang pagmamahalan. Si Nelson, bukod sa pagiging kasosyo niya sa negosyo, ay kilala rin sa pagiging masipag, matalino, at dedikado sa trabaho. Ngunit ang pagiging sobrang abala nito sa trabaho ang naging dahilan ng unti-unting paglamig ng kanilang relasyon. Hanggang sa tuluyang lumala ang sitwasyon at nagdesisyon si Amihan na lisanin si Nelson at manirahan sa ibang bahay. Simula noon, si Michael na ang naging takbuhan ni Amihan. Hindi niya magawang tanggihan ito, lalo pat alam niyang nangangailangan ito ng gabay at karamay. Siya ang naging sandigan nito sa mga oras ng kalungkutan, ang taong laging naroroon tuwing kailangan. Sa kabila nito, hindi maalis sa isipan ni Michael ang kakaibang saya na naramdaman niya sa pakikipag-usap kay Sheena. Tila ba may bagong sigla na bumalat sa kanya, isang damdaming matagal na niyang hindi nararanasan. "No, Sheena, you don't have to do that. Kahit anong gawin mo ngayon, iisipin pa rin ng mga tao ang gusto nilang isipin. Anyway, hindi ka na naman magtatagal dito at aalis ka na rin. But sir, miss, take my word of advice, say nothing more and leave it alone. Let people think what they want. Eventually, they will stop talking. But what about you, sir? What about me? Malaking kasiraan sa magandang reputasyon mo yung chismis na yun." Ngumiti lang si Mel. "Sa tagal ko na sa negosyong to, naranasan ko na ang kung ano-anong klase ng mga paninira sa pagkatao ko. Mas malala pa at nagpapakulo talaga ng dugo, pero hindi naman totoo ang mga yun." "Sir, exactly. Kagaya rin nito," nakangiting sabi nito. "Anyway, are you free tonight? Pwede ba kitang ma-invite para mag-dinner? Makakabuti kaya yun, sir? Baka lalo lang lamalang ang chismis na kumakalat tungkol sa ating dalawa. Sabi ko na sa'yo, huwag mo yung pag-aksayahan ng panahon. Hayaan mo sila. Ayokong isipin mong nagpapaimportante ako, sir, pero no BS, Miss Javier. It's either you're available or not, and if you want to or not. Yun lang. Isa pa rin ako sa magiging boss mo sa NM Industrial, kaya gusto kong malaman ang iba mo pang capabilities. Well, putting in that way, then I accept your invitation, sir." "Good," natutuwa ang sabi nito. "Oh, by the way, Miss Javier, can I call you Sina from now on?" "Of course, you can, sir. Salamat. You can quit calling me sir. I don't care what you call me from now on, basta huwag lang sir, Mr. Losaga, or boss." "Pwede. I'll think about it. You may go now," nakangiting sabi nito. Maraming pares ng mga mata ang nakatuon sa kanya paglabas niya ng private office ni Mikael, subalit sinunod niya ang payo nito. Casual at taas noo siyang naglakad patungo sa table niya. Nestor Villanueva was a well-experienced engineer. Marami nang natutunan si Sheena sa loob ng 5 buwang pagtatrabaho niya rito. Pantay-pantay ang tingin nito sa mga tauhan. Bukas ito sa mga suggestions mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang manggagawa.
Naging madalas din ang pag-iimbita sa kanya ni Mel na kumain sa labas. Dinadalaw-dalaw siya nito sa NM Industrial. Dalawang magkasunod na Biyernes na hindi nakasamang mag-dinner ni Sine si Mikael. Nasa ibang bansa ang binata at sa isang linggo pa ang balik kaya si Nelson ang madalas niyang kasama. Niyaya siyang kumain nito sa labas na pinaunlakan naman niya. Maraming in-order si Nelson at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Lahat ng masasarap na pagkain ay in-order na yata nito. Silang dalawa lang naman ang magkasama kaya hindi niya alam kung paano nila mauubos ang lahat ng iyon. Noon niya nadiskubre na mahilig pala ito sa masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa siya habang pinapanood ito at dahil may kapayatan lamang ito, hindi siya makapaniwala na ganoon ito kalakas kumain. At noon, napatuon ang paningin niya sa isang pares na palabas ng restaurant na iyon. Namukan kaagad niya ang lalaki ngunit ang kasama nitong babae ay hindi niya kilala. Parang may kung anong kumurot sa puso niya kaya napasimangot siya. Siya na. Bakit? Tanong ni Nelson na napansin ang ekspresyon ng mukha niya. Si Mikael. Nandito na pala. Akala ko sa isang linggo pa ang balik niya. Sigurado kang si Mikael ang nakita mo? Tanong ni Nelson matapos lingunin ang parehang kalalabas lamang. Baka naman namamalik mata ka lang. Hindi. Bakit hindi niya tayo nilapitan? Hindi naman yata niya tayo nakita. May kasama siyang babae. Anong itsura? Interesadong tanong ni Nelson. Maganda. May pagkamis. Matangkad at mahaba ang buhok. Si Amihan yun. Ang asawa ko, saglit siyang natigilan. Nagpapasalamat siya at hindi sila nakita ng asawa ni Nelson. Kapag nagkataon pala baka pag-isipan pa sila ng hindi maganda at baka maiskandalo pa siya roon. Nelson, are you alright? Nahalata niya ang biglang pagtahimik at pananamlay nito. Miss, hinihiling kong huwag na akong bigyan ng pakiramdam. Sana naging manhid na lang ang puso ko, pero hindi ko mapigilan, malungkot na sagot nito. Madali niyang nahulaan ang tunay na damdamin nito. You still love your wife. I've never stopped. I love her much more than I love myself. Then why? Huwag na lang nating pag-usapan. Saka na paghanda na ako, pakiusap nito. Tumango siya at ngumiti. Hinuling niya ang kamay nitong nakahawak sa puswelo ng kape. Gusto niyang maramdaman nito na nauunawaan niya ito. Naghiwalay sila ni Nelson paglabas ng restaurant. Gusto sana siyang ihatid nito pero tumanggi na siya dahil gusto niyang maglakad-lakad muna. Nabanggit kasi ng lalaki na sasanduan pa ang anak nito. Maraming tao sa mall kapag Biyernes ng gabi. Ang karamihan ay mga empleyado sa opisina na may kanya-kanya gimmick. Naglakad-lakad siya sa mga shops doon. Nagwi-window shopping. What are you doing here? Akala ko umalis na kayo ng kasama mo, bulalas niya nang makita si Mel. So, nakita mo nga pala kami. Ikaw, bakit naghiwalay kayo ni Nelson? Sasanduan pa niya si Shelo sa bahay class, ipinagpatuloy niya ang mabagal na paglalakad. Nasaan na yung kasama mo kanina? Umuwi na, maikling sagot ni Michael, halatang walang balak dagdagan pa ang paliwanag. Kapag wala pala ako, kayo ni Nelson ang nagde-date. Oo, enjoy ka naman ba sa company niya? Oo, tulad mo. Napakarami naming napapag-usapan. Masarap din siyang kakwentuhan. Pakiramdam ko nga kaya kong sabihin sa kanya lahat-lahat pati mga inililihim ko sa buhay. Sinadya niyang sabihin iyon dahil gusto niya itong inisin. Kilala mo ba ang kasama kong babae kanina? Pagkway tanong ng binata. Bigla siyang napatigil sa paglalakad at nilinggan ito. Yung kadate mo. Sabi sa akin ni Nelson si Amihan daw yun, asawa niya. Tama. Si Amihan nga yun. Lumakad ito palapit sa kanya at mali, dahil hindi ko siya kadate. Nagkataon lang na nagkita kami sa lobby ng hotel. Sinamahan ko yung kliyente kong foreigner na sumama sa akin pabalik dito sa Pilipinas na mag-check-in. Paalis na ako nang magkita kami ni Amihan at hindi ko natanggihan ang paanyaya niya, mahabang paliwanag nito. Humalukip-kip siya. Why are you explaining to me? I'm not explaining. I'm just stating some facts. Gusto ko lang itama ang sinabi mong kadate ko si Amihan. Nagkibit balikat lamang siya. Nilampasan niya ito at ipinagpatuloy ulit ang pagtingin sa mga display sa escaparate ng mga dinadaanan shops. Do you intend na lumabas pa rin kasama si Nelson? Tanong ni Michael na sumusunod sa kanya. If he asked,
Kahit alam mong hiwalay siya sa asawa. Bakit? May batas ba na nagbabawal sa isang hiwalay sa asawa na makipagkaibigan? Ikaw, kaibigan mo si Amihan, di ba? Aniya na may halong sarkasmo sa huling tinuran. Will you stop walking and talk to me properly? Naiinis na ang sabi ni Mikael. Hinawakan siya nito at iniharap dito. Mahina ngayon si Nelson. Ayokong ma-misinterpret niya ang pakikipagkaibigan mo sa kanya, tiimbagang sabi nito. Binabawalan mo ba akong makipagkaibigan sa kanya? Nakapamewang na tanong nito. Nawalan din naman si Mel. Hindi pa ba obvious? Then you have no right. And I alone, will choose my friends, may asawa o wala, buong tapang na sabi niya kahit nawasakin mo ang kititing na tsansang magkaayos ang dalawang tao. Hindi siya sumagot, ipinagpatuloy niyang muli ang paglalakad. Kaya mo pa bang lumakad pabalik doon? Bamaling siya paarap subalit hindi sumagot. Humalukip-kip siya at nag-isip. Tinitigan niya ito pagkatapos ay lumapit dito at hinawakan ng isang kamay nito. Di bumalik, parang batang hinatak niya ito. Napangiti na lang si Mel. Kinabig siya nito at inakbayan. Naglakad sila pabalik ng hotel. Magandang-maganda si Sina sa umagang iyon. Naka-shorts at plain t-shirt. Nag-rubber shoes siya at nag-ponytail. Nag-loose powder lamang siya upang mawala ang pangingintab ng mukha niya at naglagay ng lip balm sa mga labi. Para kang bata, napaka-cute at parang napakasarap pigigilan, natutuwa ang sabi ni Mikael pagbaba niya. Salamat, let's go, nakangiting sabi naman ni Sheena, lihim pang kinilig sa papuri nito. Sa yate na pag-aari ni Mikael sila nagpunta. Namasyal sila sa Manila Bay at dumiretso papuntang Corregidor. Doon sila nananghalian. We could stay here for the night if you want, ani Mikael habang namamasyal sila. Libang na libang siya sa kagandahan ng paligid. Napahinto siya at tinignan ito. We will spend the night in separate bedrooms. Natural, natawa siya. Buti na yung malinaw. O ano, gusto mo bang dito na magpalipas ng gabi? Gusto ko nga sana. Pero hindi pwede. Bakit? Sasamahan ko si Bituin bukas. Mamimili kami ng mga gamit para sa kasal niya. Oo nga pala, sa December na yun, di ba? Hindi ba ako pwedeng sumama sa inyo? Hindi may ilang lang si Bituin sa'yo. Bakit hindi naman ako katulad ng dati na snob? Kahit na anong sabihin mo, hindi ka talaga pwedeng sumama sa amin. Bituin to hindi na nagpumilit pa si Mel. Ngunit para naman itong bata na nagtampo dahil hindi na ito kumibo hanggang sa may hatid siya pauwi ng bahay. Hindi naman siya nakatiis kaya inamaw niya ito. Huwag ka nang magtampo. Talagang hindi ka naman mag-e-enjoy sa pagsama sa amin. Mapapagod ka lang. Tahimik lamang itong nakaupo at kip-kip ang dalawang kamay sa dibdib. Pwede ba kitang tawagan bukas ng gabi? Just to make sure na safe and sound kang nakauwi. Oo naman. Ang ibig bang sabihin niyan hindi ka na nagtatampo na hindi ka makakasama bukas, buong tamis siyang hinalikan nito sa noo. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan iyon, pero katakatakang nagustuhan niya. Hindi na, pero aaminin ko ngayon pa lang nami-miss na kita, ngumiti lamang siya. I'll miss you too, bulong na lamang niya sa kanyang sarili. Masayang masaya at kontento siya. Kinabukasan, hindi natupad ang pangako ni Mikael na tumawag sa kanya. Pagdating niya mula sa pamimili kasama si Bituin, naghintay siya hanggang 10:00 ng gabi pero napanes na siya at lahat ay walang tawag mula sa lalaki. Nahihiya naman siyang mag-text o tumawag dito dahil baka busy ito. Kinabukasan nang nalaman ni Sheena ang dahilan kung bakit hindi nakatawag si Michelle. Pagdating niya sa planta, ay nakita kaagad niya ang BMW nito na nakaparada sa parking lot. Good morning, Ma'am Sina, salubong na bati ni Ring sa kanya. Magandang umaga din ho, Mang Ring. Masyado naman yatang napakaaga niyong dumating ng amo niyo. Hindi ko ho kasama si Sir Michael. May sakit ho siya. Ano ho? Anong sakit niya? Nababahala tanong niya. Sinumpong na naman ho ng migraine kagabi. Itinawag niyo ba siya ng doktor? Sinong tumitingin sa kanya? Nag-aalaga. Hindi na niya kailangan ng doktor. Nandoon si Señorita Amihan. Alam na niya at kabisado ang gagawin para gumaling si Sir. Sa bahay na nga ho siya natulog kagabi.
Ininsure man siya ni Mikael na wala siyang dapat ika-insecure kay Amihan ay hindi pa rin niya naiwasan na pagdudahan ang tunay na relasyon nito sa binatang minamahal. Nagseselos siya. Lumipas ang mga oras, sinubukan niyang mag-concentrate sa kanyang trabaho subalit ang kalagayan ni Michael ang laging sumasagi sa isip niya ngunit sa tuwing naaalala naman niya na naruroon si Amihan at inaalagaan ito nagdadalawang isip siya at pinipigilang tawagan ang binata upang kumustahin. Lunch break, hindi na siya nakatiis. Hinintay na muna niyang mawalan ng tao sa opisina bago tinawagan si Mikael subalit hindi ang binata ang sumagot sa tawag niya. Sino bata? Tawag ng babae. Si Sina Hu ito. This is Amihan. Kung nag-aalala ka at iniisip mong walang mag-aalaga kay Mikael, huwag na. I'm taking care of him. Mas gusto niya ako na ako nag-aalaga sa kanya. Napasimangot siya. Nainis sa babae. Salamat na lang ho. Welcome. Goodbye. Paalam din ho. Walang nakahalata ng kinikimkim na sama ng loob at init ng ulo niya buong maghapong nagtatrabaho siya mahusay pa rin niyang nagawa ang kanyang mga gawain ng araw na iyon. Isang beer lang ang in-order ni Nelson inunti-unti nito ang pag-inom ng laman ng bote habang masayang nakikipagkwentuhan sa mga tauhan nito si Sheena na may rum cola ang ininom nag-enjoy din siya kahit paano. Maraming problema sa trabaho na hindi siya aware ang nabot up ng mga sandaling iyon. Alas 9 na nang ihatid siya ni Nelson sa bahay niya bumaba na siya ng kotse nang makalayo ang sasakyan ay pumapasok siya kaagad sa loob ng bahay nang i-check niya ang cellphone niya ang dami ng text at miss calls naka-silent kasi iyon kanina biglang nag-flush ang pangalan ni Mikel tumatawag ito. Hello, where have you been all night? Kanina pa ako tumatawag, paninita kaagad nito. Mikael, kamusta lang pakiramdam mo? Mabuti naman at naalala mo pa akong kumustahin, paano kaya kung hindi kita tinawagan dyan maalala alam mo pa kayang alamin man lang ang kalagayan ko, hindi siya nakasagot obvious na galit si Mikael at walang nagsabi rito na tumawag siya kanina. Hello? Nandyan ka pa ba? Yes, I'm still here. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nagkaroon ng kaunting kasiyahan sa planta nakasalo ako tumawag ako doon kanina pero walang sumasagot siguro dahil nasa team kaming lahat doon ginawa yung inuman nakipag-inuman kahalatang nagulat na tanong nito Ram Cola kahit na alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sayo. Are you feeling better now? Tanong pa rin ni Sheena pigil ang pagkainis. No thanks to you. Nag-uumpisa na namang sumakit ang ulo ko, galit na sagot nito. Well, I'm SRY for your information buong araw rin akong nag-aalala sa iyo I tried to talk to you but I was told na hindi ka raw pwedeng kausapin I also got the impression na walang ibang gusto mong dumamay sa iyo kundi si Amihan kaya kung masakit man ang ulo mo ngayon sigurado akong mapapagaling yan ni Amihan. Good night, dirdiretsong sabi niya pinatayan niya ito ng tawag at hindi na hinintay pang makapagsalita makalipas lamang ng ilang segundo ay muling nagring ang cellphone niya hindi niya iyon sinagot na titiyak niyang si Mikael ulit ang tumatawag ayaw niya muna itong kausapin hanggang sa parehong mainit ang mga ulo nila. Matutulog na sana siya nang marinig niyang tumunog ang doorbell dumungaw siya sa bintana ng kanyang kwarto at tinanaw mula roon kung sino ang bisita niya sa ganoong 10 oras ng gabi papasukin mo ako si Ana mag-usap tayo malakas sa sigaw ni Mel na nakatayo sa tapat ng gate niya nang maalalang may sakit pa ito ay bumaba siya ng bahay upang papasukin ito 10 NGI kaya wala ng katao-tao sa daan. Anong ginagawa mo rito? Bakit sumugod ka pa? Baka mabinat ka, matapos buksan ang gate at papasukin si Mel matapos ang mga sinabi mo sa akin at patayan ng phone what do you expect ayaw mo na ring sagutin ang tawag ko pangangatwiran ng binata noon lamang niya naalala ang nangyari at kinaiinis nito pero nang makita ang pangangalan nito ay napalis na parang dumi ang kanyang inis you look yeah I'm sorry Sienna please forgive me tapos na yon. Pareho lang tayong nagpadala sa init ng mga ulo natin. Masakit pa ba ang ulo mo? Oo. Pero ikaw ang gusto kong magpagaling sa akin, hindi si Amihan. Halika sa loob, hihilutin ko sandali. Ano bang iniinom mong gamot para dyan? Pwede ang ordinaryong pain reliever, natatarantang tanong niya habang inaalalayan ito papasok sa bahay. Tama, hilutin mo. Mawawala din ito kaagad. Are you okay? Umakbay si Mel sa binata. Huwag kang mag-alala, I'll be fine. Ngayong nandito na ako at kasama ka. Gagaling na ako. Iniwan niya muna ito sa sofa.
Kumuha siya ng unan sa itaas ng bahay upang mahiga ng binata, pero pinili ni Mikael na umunan sa kandanggan niya habang hinihilot niya ang ulo nito. Natawa si Shena nang magising kinabukasan at makitang sarap na sarap pa rin sa pagtulog si Mikael. Nakabihis na siya para pumasok sa opisina nang bumaba ito ng kwarto. "Good morning. Kumusta na ang pakiramdam mo?" Salubong na tanong niya rito. "Mabuting mabuti na. Nakatulog ako ng mahimbing. I feel like a new man," nakangiting sagot ni Mikael. "Halika't maghilamos ka muna. Pagkatapos ay mag-almusal. Ipinagluto kita ng crispy bacon at scrambled egg. Ubusin mong lahat ha." Inabot niya rito ang isang tuwalya. Kinuha naman iyon ni Michael. Kasabay niyon ay kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit, hinalikan sa pisngi, at kinulong ulit sa mga bisig. Alam niya, walang ibang ibig sabihin ang mga halik at yakap na iyon ni Mikael sa kanya dahil siya ay isang kaibigan lang. Pero siya, mahal niya ito ng buong puso, at masaya na siya kahit na ganoon lamang. Sabihin mo nga, utang na loob, pero paano ba mapipigil ang puso? I miss you so much. Let's spend this whole day together. At paano ang mga trabaho natin? Hayaan mo sila, bukas na natin harapin lahat ng mga yun. Aba, okay lang sa akin yun. Natapos ko naman na lahat ng trabaho ko kahapon. Anyway, hindi naman ako kasaling makipag-usap sa mga German na kliyente nyo ni Nelson na darating sa planta ngayong araw na to, panunukso niya. Napasimangot si Mikael. Mga importanteng kliyente ang binanggit niya. Kung sakaling mapagtagumpayan nilang makuha ang business deal dito, ay mag-expand ang negosyo nila sa European countries. Napakahirap pa naman makipag-schedule ng appointment sa mga German na yun. Pero hindi bale. Pwede naman nating sabihin na may sakit ka pa, wika pa niya, sinadyang tuksuhin si Mel dahil alam naman niya na hindi nito palalampasin ang napakahalagang appointment at pagkakataon na iyon. Siya na magpapaliwanag pa sana, sambit ni Mikael, na halata nito na nagbibiro lamang siya. Ikaw niloloko mo ako. Alam mo na kung anong iniisip ko. Ikaw pa pagdating sa trabaho at negosyo, walang makakapigil sa'yo. Ngumiti ito. Mayroon. Ikaw talaga, nanunukso namang sabi niya. Oo, pero hindi ngayon. This is really a very important deal para sa ating lahat sa NM Industrial. Natawa siya nang maalala sa isip ay madidismaya siya kung iba ang sinagot nito. Ang pagiging propesyonal sa pagpapatakbo ng negosyo ang una niyang hinangaan dito, at wala siyang hangad na baguhin lahat ng iyon dahil lamang sa kanya. 3 araw ng pagod na pagod si Sina tuwing dumarating sa bahay dahil sa dami ng trabaho sa planta. Maging si Mikael, na palaging tumatawag sa kanya tuwing gabi, ay hindi na niya kinakausap ng matagal. Minsan sa pananalita nito ay nahalata na niya ang bahagyang pagtatampo nito, subalit wala naman siyang ibang madahilan kundi ang sobrang pagkapagod dahil iyon ang totoo. Sa ika-4 na araw, nang mapansin ni Nelson na marami na ang mga kasamahan niya sa planta ang unti-unti nang nagkakaroon ng pagtatalo dala ng pagod, ay nagpa siya itong magpauwi ng maaga. How about that date na matagal na nating pinaplano? Siya na, pwede ka ba ngayong gabi? To tell you honestly, kung hindi ikaw ang nagyaya ngayon, ako mismo mag-iimbita sa iyong mag-dinner tayo sa labas tonight. Pagod ka rin natatawang sabi nito. Oo. At lahat yata ng mga lalaki dito, gwapo ng tingin ko. Natawa si Nelson. Masama na yan. Kailangan mo ngang maglibang talaga. O ano, saan tayo pupunta? Hindi nito nagawang sumagot dahil biglang dumating ang mga anak nito kasama ang 2 yaya. Natapilok at nasugatan ang bunsong anak ni Nelson kaya nagpumilit dalhin sa opisina. Tatawa-tawa lamang siya. Ganoon kalambing ang mga anak nito. Kaunting sakit lamang, gusto ay nasa tabi kaagad ng ama. I'm sorry, Shena, but I think I have to cancel our date. Kalong-kalong ang bunsong anak na sugatan. Why? Pwede naman natin silang isama lahat. Mas masaya yun, di ba? Sigurado ka, medyo magugulat, makukulit ang mga batang to. Meron pa bang mas kukulit kay Mikael? Sanay na ako, isama na natin sila. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ni Nelson nang pumayag itong isama sila sa dinner date na iyon, subalit mas higit siyang natuwa dahil libang na libang siya sa mga ito. Well-behaved naman ang mga ito, at madali niyang nakasundo.
Masayang pumasok si Sheena sa planta. Wala pa si Nelson na dati-rati ay pinakaunang dumarating sa kanilang lahat. Tinungo niya ang locker room ng mga babae upang makapagpalit na ng damit pantrabaho. Pakanta-kanta pa siya habang nagbibihis ng maalala ang nakaraang gabi lamang na iyon. Hindi tumawag sa kanya si Michael. Busy lang siguro siya, naisip niya. Naisuot na niya ang overall working clothes at palabas na sana ng locker room nang makasalubong niya ang isang babae. Kaagad na naman itong namukan. "Excuse me, ikaw si Sheena Javier, di ba?" Ang pasubaling tanong nito. "Ako nga, at ikaw si Amihan. Mabuti naman at kilala mo na pala ako. Pwede ba tayong mag-usap sa opisina ni Nelson?" Tumango lamang siya. Handa na ang kalooban niya dahil duda siyang hindi ordinaryong pagbisita lamang iyon ni Amihan. May pakay ito sa kanya, at tiyak niyang hindi niya magugustuhan. Pinuna niya ito sa paglalakad papasok sa opisina ni Nelson. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa," wika nito pagharap sa kanya. "Alam ko na nagkakamabutihan na kayo ni Nelson. Gusto kong iparating mo sa kanya na natutuwa ako, ngayon maihahayag na namin ni Mel ang relasyon naming dalawa." "Hindi ko yata maunawaan ang sinasabi mo," napasimangot na sabi niya. Natawa si Amihan, tawa ng panunuya. "Ang galing mo't sigurista ka pa. Matalik na magkaibigan na ay magkasosyo pa sa malaking negosyo, at parehong boss mo ang pinupuntirya mo. Pero mas magaling pa sa'yo si Mikael. Alam mo ba yun? Kung may diretsuhin mo na lang ako sa mga sinasabi mo. Hindi mo na kayang lokohin si Michael, Sheena. Nagkakamali ka kung akala mo umiibig siya sa'yo. Ginagamit ka lamang niya upang pagtakpan at maililihim kay Nelson ang relasyon naming dalawa." Pakiramdam niya ay biglang nanlamig ang katawan niya. Hindi siya makapagsalita o makakilos man lang. "Nagmamahalan kami ni Mikael. Best friend niya si Nelson at ayaw niyang sirain yun. Hihintayin muna sana naming bumaba ang annulment ng kasal ko kay Nelson bago ihayag ang relasyon namin. Bakit sa akin mo sinasabi ang lahat ng to?" Ngunit puno ng galit ang dibdib na tanong niya. "Dahil ayoko ng gulo. Gusto kong ikaw ang kumausap kay Nelson at magsabi na hayaan na kami ni Mikael. Tutal, nagkakamabutihan naman na kayo, pare-pareho tayong maliligayahan, di ba?" Hindi siya kumibo. Hindi na niya pinansin ang pagpapalam ni Amihan na akma na sanang lalabas ng silid upang umalis, subalit natigilan dahil nakasalubong si Nelson. Nagtagisan ng titig ang mag-asawa. Walang sino man ang nagsalita. Si Amihan ang unang sumuko. Nilinggan pa siya nito bago umalis. Kaagad naman siyang nilapitan ni Nelson. "Alam mo nang may relasyon ang asawa mo't si Mikael." "For how long?" nagtatakang tanong niya. Humarap ito sa kanya. "Nag-aaral pa lang kami noon sa kolehiyo. Alam ko nang malaki ang pagkagusto ni Amihan kay Mel, but he never showed any indication or sign that he is interested in her kaya naglakas loob akong ligawan si Amihan." At sinagot kanya, tumango si Nelson. "Pero aware ako na ginawa lang niya yun upang inisin at pagselusin si Mel. Ginawa kong lahat matutunan lang niya akong mahalin. At nagtagumpay naman ako. Hindi na rin ako nagselos kay Mel dahil nakita ko namang hanggang kaibigan lang ang gusto nito kay Amihan. Nang kasal kami at nagkaroon ng 3 anak, ay masaya pa rin kaming nagsasama hanggang sa magsosyo kami ni Michael sa negosyo. Habang palagaw ng palagaw ang negosyo namin ay unti-unti namang nagiging possessive at selosa si Amihan. Alam mo bang napakalaki na ng ininvest na panahon ni Mel upang pagkasunduin kaming mag-asawa, pero hindi niya ako makumbinsi. Madalas din niya akong tanungin kung ano ang dahilan at pumayag akong makipaghiwalay kay Amihan. Bakit nga ba? Ang sabi mo sa akin, mahal na mahal mo siya. Iyan nga ang dahilan. Mahal na mahal ko siya kaya gusto ko na siyang bigyan ng kalayaan. Tinanggap ko na sa sarili ko na kahit kailan ay hindi niya talaga ako matututunang mahalin dahil si Mikael ang tunay niyang minamahal. Sa pananalita mong yan para bang lubusan mo ng pinapaubaya si Amihan kay Mikael. Tama, itinulak ko sila sa isa't isa. Alam kong tanging kay Michael lamang tatakbo si Amihan upang kumuha ng simpatsya at hindi naman ako nagkamali. I was hoping then na matutunan na siyang pagtuunan ng pansin at pagmamahal ni Mikael. Gusto kong magkalapit ang kanilang mga kalooban para lubusan ng lumigaya si Amihan.
Kahit hindi kumbinsido ay lubos na humanga si Sheena sa kadakilaan ng pagmamahal ni Nelson kay Amihan. Napakapalad pala ng sinumang babae na matutunan itong mahalin iyon, ay kung magmamahal pa nga ito. Kung gusto mong mag-leave muna sa araw na ito ay magsabi ka lang. I think you need to sort out your feelings bago mo harapin si Michael. Salamat. At kung maaari sana ayokong malaman ni Michael na nagpunta dito si Amihan at kinausap ako. Bakit? Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan niya. I want to give him a dose of his own medicine. Iiwasan ko na siya ng paunti-unti. Diskarte mo yan, kaya ikaw ang bahala. Nagpasalamat ulit siya kay Nelson bago ito lumabas. Ang totoo ay nasaktan siya ng labis. Abot langit ang galit niya kay Michael, pero kailangan niyang harapin ang hamong ito. Hindi siya mapapabagsak ng isang lalaki lang. Mahal niya nga ito, pero alam din niya na matututunan niya itong kalimutan. Sigurado siyang darating ang panahon na muli siyang iibig, at sa pagkakataong iyon, sisiguruhin niya na magiging karapat-dapat ang lalaking iyon sa kanyang pagmamahal. Tulad ng inaasahan, dumating sa opisina si Michael ng araw na iyon. Nilapitan kaagad nito si Sheena. Good morning, formal na bati nito. Good morning. Kumusta ang biyahe mo? Casual at kalmadong bati niya. Mabuti naman. Pwede ka bang makausap sa opisina ko sandali? Tungkol ba sa trabaho? Alam mong hindi. Mamaya na lang pwede. Marami akong rush na trabaho eh. Tulad ng ano, inisa-isa niya ang mga dapat gawin. Rush ang mga iyon kaya walang naging dahilan upang hindi maniwala si Michael. Sige, I'll see you tonight instead. Mag-dinner tayo sa labas. Hindi ako pwede. Napakunot noo si Mikael. Bakit hindi? Natigilan siya. Wala siyang maisip na dahilan. Nahalata naman iyon ni Nelson kaya palihim siya nitong sinenyasan, itinuro ang plant design na hawak. May meeting kaming mga engineers mamaya. Baka abutin ng midnight. Pag-uusapan kasi namin at tatapusin na ang report namin tungkol sa design ng plant facilities. Pero doon sa bagong ipapatayong planta, pagsisinungaling niya. Malayo pa naman kayo sa deadline, bakit ngayon na ninyo gagawin? May kanya-kanya na kaming mga visibility studies na nagawa. Yun ang pinaghirapan naming gawin dito habang wala ka, at gusto na naming idiskusyon yun sa forum habang fresh pa ang mga ideas namin. Sige, sasanduan kita dito mamaya pagkatapos ng meeting ninyo. Huwag na. Nagpasando na ako kay Bituin. Hindi ko matatanggihan dahil gusto raw niyang makasigurado na makaka-attend ako ng bridal shower niya bukas. Doon na ako matutulog sa bahay niya, at sigurado hindi na naman kita pwedeng makita bukas. I'm sorry, Mel. Hold the affair. Ang shower party na iyon ay strictly for woman lang. Halos 1 linggo tayong hindi nagkita ngayong nandito na ako, bale wala ba yun sayo? Pumagit na si Nelson. Brad, nagkataon lang naman na may mga appointment siya. Hindi naman kasi niya alam na nandito ka na. Subalit hindi pinansin ni Mikael ang narinig. Tinitigan siyang mabuti. I ask you a question and I want an answer. Brad, please. It's okay. Nelson, sasagutin ko siya, buong tapang na wika ni Sheena. Tinitigan niya ito sa mga mata. Tama ka, Michael. Bale wala sa akin kung nandito ka na o 1 taon man tayong hindi nagkita. Mas marami akong dapat pagtuunan ng panahon. Wala nang sinabi pang iba si Mikael matapos marinig ang sagot niya. Umalis ito at tinungo ang sariling opisina. Salamat sa tulong mo, Nelson, aniya nang lumapit na ito. Paangga mo ako talaga, palang matapang ka. I just hope I don't get fired because of it. Tinapak siya nito sa isang balikat at hinayaang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Kaarawan na Sheena. Kasama niya si Bituin, ang nobyo nito, si Nelson, at ang 3 anak nito sa Boracay. Doon sila nag-enjoy at nag-celebrate ng birthday niya. Tinanaw niya muna sina Nelson na engganyo siyang puntahan ang mga ito, ngunit matindi ang sikat ng araw. Mahina ang tolerance niya sa init kaya pinasya niyang ipikit muna ang mga mata at mag-relax sa reclining chair. Sinasayang mo ang ganda ng sikat ng araw. Nagpunta ka ba rito para matulog lang? Napadilat si Sheena at nasurpresa. Hindi siya makapaniwala nang makita at makilala kaagad ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan.
Bakit hindi mo sinabi sa napinuntahan ka ni Amihan sa planta at kinausap nung nagkaroon tayo ng misunderstanding? Paninita kaagad ni Michael sa kanya. Tumayo siya at akma na sanang iiwas subalit hinarang siya nito. Hindi ako nagpagod pumunta rito para lang isnabin mo sina I will get all the answers and explanations I want from you. Wala kang makukuhang sagot sa akin kaya umalis ka na. No, I won't kaya mamili ka kakausapin mo ako ng mahusay ngayon o bibitbitin kita papunta sa kwarto mo sa hotel at doon tayo magkukulong hanggat hindi ka nagpapaliwanag sa akin you would it there. Oh yes I would. Wala akong pakialam kung magkaroon ng iskandalo dito ang lakas naman ng loob mo wala akong dapat ipaliwanag sa'yo kaya pwede ba layuan mo ako. Mag-usap muna tayo. Marami kang dapat maliwanagan, ako rin. Once and for all pag-usapan natin to ng mahusay too late Mr. Loizaga I already know what kind of man you are manggagamit manloloko at mapaglaro. Tinabig niya ito at lumakad ng mabilis. I love you Shena. Bigla siyang natigil sa paglalakad. Dahan-dahan siyang bumaling at lumakad pabalik kay Michael. Isang ubod ng lakas na suntok sa mukha ang binigay niya rito at saka tumakbo paalis kahit naririnig niya ang mga sigaw at tawag ni Nelson at bituin na nakakita sa eksenang iyon ay wala siyang pinansin. Sa loob ng kwarto niya sa hotel pinalaya ni Sheena ang pinipigil na iyak paano pa naatim sabihin ni Mikael sa kanyang mahal siya nito pakiramdam niya ay lalo lamang nitong minaliit ang pagkatao niya wala itong karapatan paglaruan ang damdamin niya kay tagal niyang hinintay ang mga katagang iyon noong mga araw na inakala niyang tapat ang hangarin nito sa kanya Susmar Joseph C. Alam mo ba ang resulta ng ginawa mong pagsuntok kay Mr. Loizaga si Tan Bituin nang dumating ito hindi niya pala ikinandado ang pinto pinunasan niya ang luha sa kanyang mukha malaking kahihiyan yun para sa kanya alam ko but he deserve it kaya hindi ako nagsisisi alam na galit ka sa kanya, pero hindi naman yata sapat yun para baliin mo yung buto niya sa ilong. Bibit naman, huwag ka nang magpatawa. Wala ako sa mood. Abay, hindi ako nagpapatawa. Talagang nabali ang buto sa ilong ni Mr. Loizaga sa lakas ng pagkakasuntok mo sa kanya. Nagulantang siya. Nagangat siya ng ulo at tiningnan ito sa mukha. Seryoso ito at wala man lang bahid ng kahit na anong palatandaan na nagbibiro. Mukhang grabe nga dahil nagpatawag ang doktor ng helicopter para madala kaagad sa ospital si Mr. Loizaga. Totoo ba talagang sinasabi mo? Ayaw mong maniwala. Sige, dumungaw ka sa bintana. Makikita mo ang helicopter na naghihintay sa may beach. Doon isasakay si Michael. Kaagad siyang tumayo at dumungaw sa bintana. Napatunayan niyang nagsasabi nga ito ng totoo. Nasaan si Michael? Nababahalang tanong niya. Nasa klinik ng hotel na, nilalapatan muna ng pangunang lunas bago. Hindi na niya pinatapos ang mga sinasabi nito. Binarahan niya na ito ng takbo paalis. Kailangan niyang makita si Michael at masiguro sa sarili ang kalagayan nito. Nagpas siyang huwag nang mag-elevator nang makitang nasa ground floor pa iyon. Nasa 5th floor lang naman siya kaya mas mabilis para sa kanya ang maghagdan na lamang. Hindi niya pansin ang mga taong nakakasalubong sa pagbaba ng hagdan. Panay ang tingin niya sa malalaking numero na nakalagay sa pinto ng bawat palapag na nadaraanan. Pagdating niya sa 2nd floor at makita ang klinika ay bigla na lang bumukas ang nakapinid na pinto. Lumabas ang bellboy na tulad niya ay nagmamadali rin. Huli na nang makita siya nito. Sa lakas ng pagkakabunggo nila ay nawala siya ng balanse. Narinig pa niya ang malakas na tili ng isang babae, only to realize na tinig pala niya iyon. Sinubukan niyang humawak sa kung saan ngunit patuloy siya sa paghulog. Kung ano-anong sakit sa katawan ang naramdaman niya habang parang bola siyang gumugulong paibaba, at kahit nasa ganoong kalagayan ay si Michael pa rin at ang kalagayan nito ang nasa isip niya. Isang napakatinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang ulo na nasundan ng pagkahilo. Oh my gosh! Mamamatay na yata ako, naisip niya. Umikit siya at inihanda ang sarili sa susunod na mangyayari. Nang muling manumbalik ang kanyang malay, tahimik na tahimik ang buong kapaligiran. Nang magising siya, iniligid niya ang kanyang paningin at nakitang natutulog sa sofa sina Mikael at Amihan. Nakauna ng babae sa matipunong dibdib nito. Nasaktan muli niyang ipinikit ang mga mata at muling nakatulog. Yan ang tinatawag na totoong small but terrible ang lakas ng suntok niya sa akin. Boses ni Michael ang gumising kay Sheena. Umaga na.
Nakita niya ang liwanag sa labas ng bintana. Huwag mo munang problemayin ang suntok sa'yo. Narinig pa niya ang tatawa-tawang sabi ni Nelson. Isipin mo ngayon pa lang kung paano mo mapapaamo ang tigre kapag naka-recover na siya. That girl has a temper. Kaya baka hindi lang buto mo sa ilong ang mabali sa susunod ninyong engkwentro. Natawa si Michael. Handa na ako, Brad. Kahit ilang buto pa, kahit lahat ay baliin niya, okay lang sa akin. Ang importante, mapatawad niya ako sa nakita niyang tagpo ng nakaraang gabi. Natanggap na niyang sadyang hindi sila para sa isa't isa ni Michael. Pinatawad niya na ito sa paggamit sa kanya. She was the right person at the right time and place kaya na niyang unawain ang ginawa nito. Kung nakaya ni Nelson na tanggapin ang katotohanan, makakaya rin niyang gawin iyon para naman kay Mikael na minahal din niya ng tunay. Biglang lumabas mula sa banyo si Amihan. Bagong palaygo ito. Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Usisa nito nang mapansin siya. Mabuti-buti na, pero masakit pa rin ang katawan at ulo ko. Kinapa niya ang kanyang ulo. Noon lamang niya nalaman na nakabenda iyon. Anong nangyari? Inoperahan ka dyan. Huwag kang mag-alala. Pagaling ka na. Kaunting pahinga na lang ay pwede ka nang sa bahay na lang magpagaling. Ikaw ba ang nagbabantay sa akin? Hindi siya makapaniwala dahil ang alam niya ay galit ito sa kanya. Salit-salaitan kami. Si Bituin, Michael, Nelson, at ako, pero ako ang palaging naka-duty sa pagbabantay sa iyo dahil ako lang naman ang hindi pumapasok sa opisina. Salamat. Nakakahiya naman sa'yo. Alam kong napakalaking abala nito sa'yo. Anong abala? Kung tutuusin, kulang pa to para mapagbayaran ang mga sinabi ko sa'yo noon. I'm sorry, Sheena. Nagselos lang ako sa'yo. Ngumiti siya. Nauunawaan ko. Kalimutan na natin yun. Nagyakapan sila noong magkasabay na lumapit Mel at Nelson. Si Nelson ang unang humalik sa kanya sa pisngi samantalang tahimik lamang si Mel na nanunood. Tinakot mo kami. Akala namin. But you're really a fighter, wika ni Nelson habang hawak ang isang kamay niya. You're not going to get rid of me that easy. Hindi mo pa nabibigay ang bonus ko, pabiro namang sabi niya dahil nakikita niyang nangingilid na ang luha sa mga mata nito. Kahit ngayon palang ibibigay ko na sa'yo kung gusto mo, basta magpagaling ka lang, natatawang wika ni Nelson. Sheena, nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Sabat ni Amihan. Tinapak nito si Nelson sa balikat na may kasamang pandidilat ng mga mata. Halika, samahan mo ako. Ibili natin siya. Oo. Tara, nakaunawa namang sabi ni Nelson. Napangiti si Sheena dahil obvious na gusto lamang siyang bigyan ni Amihan ng pagkakataon na makausap si Mikael. Nakaalis na at lahat sina Nelson at Amihan ay nanatili pa ring tahimik. Nakatayo sa harapan niya si Michael. Nakatitig lamang itong mabuti sa kanya. Pinagmasdan niya ito. Bagyang nangingitim ang gilid ng ilong nito. Maliban doon, wala na siyang makitang kahit na anong trace ng pinsala sa ilong nito. Masakit pa ba ang ilong mo? Dugtong niya nang mapansing nababataas ang kilay nito at parang hindi naunawaan ang tanong niya. Hindi. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. I deserved it. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Huwag na nating pag-usapan yon. Wala na akong sama ng loob. Tanggap ko na ang katotohanan, napangiti si Mikael ngiting may bakas pa ring kalungkutan. Minsan sinabi mo sa akin na higit kayong matatapang na mga babae kaysa sa aming mga lalaki pagdating sa emosyon. Ngayon lang ako naniniwala. Tama ka. Hindi siya kumibo at ngumiti na rin lang. Hamatak naman ng upuan si Mikael at naupo. Alam mo bang noong nasa Germany ako, halos masiraan ako ng ulo. Laging mainit ang ulo ko dahil tuwing magkakausap tayo sa phone ay wala akong pananabik man lang na naririnig sa tinig mo. Malamig ka at palaging nagmamadali. Pagod na kasi ako ng mga panahon na yun. Araw-gabi hanggang umaga trabaho namin lahat sa planta. Pero hindi yun ang iniisip ko. Nang makita ko kayong nag-dinner ni Nelson ay nagduda na ako sa closeness ninyo kaya kahit hindi pa natatapos ang transaction ko ay umuwi na ako rito. I was hoping na kapag nakita kita ay mawawala na lahat ng pagdududa ko. At lubusan kang nagduda na may namamagitan sa amin ni Nelson. Ganun ba?
Naging napakadali sa akin ang mag-conclude nang makita ko kayo ni Nelson ng gabing yun sa kotse niya kasama ang mga anak niya. Hindi na siya kumibo dahil ang akala ko may relasyon kayo. Ano pa ba naman ang pwede kong isipin na mas sandali kaysa yun? So what kung may relasyon kami ni Nelson? So what? Natural na magalit ako at magselos dahil mahal kita. Don't say that, please. Hindi mo na kailangan magsinungaling para patawarin kita. Pero yun ang totoo, Sheena. Ikaw ang mahal ko at hindi si Amihan. Alam kong sinabi niya sa'yo na may relasyon kami at ginamit lamang kita para pagtakpan yun kay Nelson. Hindi ba totoo yun? Naupo si Mikael sa tabi niya at kinulong sa mga palad ang dalawang kamay niya. Wala kaming relasyon ni Amihan noon o ngayon. Hindi siya ang mahal ko, kundi ikaw. Yun ang gusto ko munang malanawan mo at paniwalaan. Hindi siya kumibo. Hinintay niya ang ibang sasabihin nito. Inaamin ko, totoong ginamit lamang kita upang maiwasan si Amihan, pero hindi dahil may relasyon na kami. Buo sa isip niyang minamahal ko siya at pwedeng maging higit pa sa pagkakaibigan ang maging relasyon namin, kalmadong pagtatapat ni Mel. Hindi pa rin siya umimik. Pero ngayon, tapos na ang pagsisinungaling ko. Sinabi ko na kay Amihan ang katotohanan na kita, natututong umiibig na ako sa'yo. Kagabi nakita ko kayong natutulog sa sofa magkayakap. Kumiling si Mikael. That was a week ago. Hindi kagabi. Alam mo bang mag-iisang buwan ka na rito? Nagulat siya. Ganon na katagal. Bakit hindi ko man lang namalayan? Dahil lagi kang binibigyan ng sedative para hindi mo gaanong maramdaman ang sakit ng mga sugat mo. Kaya pala hindi ko magawang idilat ng matagal ang mga mata ko. Palaging mabigat at sandali lang nakakatulog na ako ulit. Oo, wala kang ginawa kundi ang matulog ng matulog. Pagkatapos ay halos 3 araw kang nilanat kaya todo kang pagbabantay namin ni Amihan sa'yo. Noong gabing makita mo kami ay noon lang nag-stable ang kondisyon mo at noon lamang kami nakatulog ng magkayakap, napangiti si Michael. Those 3 days had been the most agonizing period in my life. Critical ang kondisyon mo noon. Ang sabi ng doktor kapag hindi ka pa nagbago at nag-stabilize sa loob ng 2 araw ay tuluyan ka nang mawawala. Halos masiraan ako ng ulo sa matinding takot. Subalit ayokong sumuko. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal at nanalig akong hindi kanya kukunin sa akin. Maluha-luha nang ang wika nito. Kaya naman nang mag-stable ang kondisyon mo ay lampas pa sa langit ang kaligayahan ko. Ipinagtapat ko kay Amihan ang pagmamahal ko sa iyo. I was even surprised nang sabihin ni Amihan na pareho kami ng nararamdaman. Naunawaan niya ako dahil sa sobrang pagod na rin siguro, hindi na namin kapwa namalayan na nakatulog kaming magkayakap. Binawi niya ang kamay sa pagkakahawak nito upang marahang haplasin ang mukha nito. Pinahid ng daliri ang gilid ng mata nito. Naniniwala na ako, Mikael. Naniniwala na akong mahal mo ako at gusto kong malaman mo na minamahal din kita ng lubos. Salamat. Maraming salamat. Pagdudahan mo na ang lahat-lahat sa akin. Huwag lamang ang pagmamahal ko sa iyo dahil katumbas noon ay buong buhay at pagkatao ko. Dumukwang ito at hinagkan siya sa noo. Pagkatapos ay sa magkabilang pisngi at tinapos sa malambot na mga labi niya. Ilang buwan ang lumipas, pumunta ng Switzerland si Amihan kasama si Nelson para sa pangalawang honeymoon ng mga ito. Hindi na natuloy ang annulment ng dalawa dahil ang totoo ay si Nelson ang mahal na mahal nito at hindi si Mikael. Iyon ang pinagtapat ni Amihan sa kanya sa ospital. Inamin nito na una nitong minahal si Mikael nang nasa kolehiyo pa ang mga ito subalit nang pinakasalan nito si Nelson, iniukol na nito ang buong buhay at pagmamahal sa asawa. Ngunit kinuha lahat ng trabaho at negosyo ang atensyon ni Nelson kaya sa sobrang inis ay pinagselos nito ang asawa at ginamit si Michael. Tapos na ang gulo. Masaya na silang apat. Sa ikatlong pagkakataon ay nagpaikot-ikot siya sa harap ng salamin. Siniguro niyang maayos na at bagay na sa kanya ang suot na damit. Pagkatapos ay naupo naman siya sa silya ng tokador at pinagmasdang mabuti ang mukha sa salamin. Nang nagpupulbos siya ay napansin ang kumikinang na mga bato sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya iyong mabuti at nagbuntong hininga ng malalim. Kasal na rin sila ni Michael. Finally, she was Mrs. Sheena Javier Luisaga.
Tapos ka na ba? Tanong ni Mikael nang bigla itong sumilip sa nakabukas na pinto. Oo, sandali, nagre-retouch lang ako ng makeup ko, masayang sagot niya. Tuluyang pumasok ng silid si Michelle at nilapitan siya. Niyakap siya nito at hinalikan sa palikat. You're so beautiful as you are. Alam mo ba kung bakit hindi man lang ako nagkaroon ng seryosong relasyon noon at hindi man lang kahit kailan nagbalak pang magpakasal? Because no one would have me. Nangiting biro ni Sheena. Natawa naman si Mel. Because I've never met a woman I could call my wife, friend, lover, business partner, and most of all yung magpapaalala sa akin na tao rin ako. At ikaw lahat ng yun para sa'yo. Your frankness, honesty, at alam mo yung katapangan, sinabayan ito na yun ng tawa at hinalikan ito. Kahit tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, I love you, Sheena. I love you too, Mikael, tugon niya at muli inangkin nito ang kanyang mga labi.